muling napuno ng tinig at tapang ang mga lansangan ng Maynila. Mula pa lamang ng umaga, dumagsa na ang libu-libong kabataan. Karamihan ay mga estudyante at kabilang sa henerasyong Gen Z. Bit-bit ang kanilang mga placard at panawagan laban sa korupsyon. Ang Luneta ang nagsilbing unang tipon kung saan makikita ang dagundong ng mga sigaw. Pera ng bayan, ibalik sa bayan. Panagutin ang mga kurakot sa lipunan. Habang lumalawak ang pagtitipon, sumabay ang iba pang sektor, manggagawa, guro, mga taong simbahan at civil society groups. Ang kanilang pagkakaisa ay nakasentro sa iisang isyu. Ang di umano'y mga ghost projects sa mga flood control program ng pamahalaan. Pinaniniwalaan nilang ang bilyon-bilyong pisong inilaan para sa mga ito ay nawaldas at hindi napunta sa totoong serbisyo para sa bayan. Mula Luneta, ang ibang rallyista nagtungo papuntang Mendiola upang ipakita ang galit ng sambayanan sa Malacanang. Sa bawat kanto, dumarami ang sumasama at tila nagiging agos ng tao ang lansangan. Tila galit, ngunit payapang nananawagan ng hustisya. Muling tumingkad ang panawagan ng kabataan, transparency sa pamahalaan, pananagutan ng mga tiwaling opisyal at pagbawi ng pondo mula sa mga proyekto ng korupsyon. Para sa kanila, hindi lamang ito laban para masa kundi para sa kinabukasan ng bagong henerasyon. Bagaman, bantay sarado ng pulisya ang paligid, nanatiling mapayapa ang kilos protesta. Ang mahalaga, malinaw ang naging mensahe. Ang kabataan ngayon, lalo na ang Gen Z, ay handang lumaban at manguna sa pagkilos upang ipaalala na ang pera ng bayan ay dapat magsilbi sa bayan, hindi sa iilan. At sa pagtatapos ng araw, naiwan sa lansangan ang bakas ng pagkakaisa, mga placard, mga sigaw at isang paninindigan. Na ang laban para sa katapatan at hustisya ay hindi natatapos sa iisang martsa, kundi nagpapatuloy hanggat hindi nagbabago ang sistemang bulok sa korupsyon.